Yan, so good morning. Mayroon tayong Lenovo desktop. So, ang problem ni client dito is meron daw siyang nakita ng mga langgam sa loob. So, shout out Miss Erica. So, ang gagawin natin dito is working naman, umaandar yung unit, pero ang problem is may mga insekto sa loob. So, ang gagawin natin is cleaning. Maglagay na rin tayo ng bagong thermal paste. Tsaka inspect natin kung mayroong damage sa loob. Pero sa tingin ko wala naman kasi problem lang kasi nito pag mayroon ng mga langgam sa loob, possible na masira yung speaker. Yun yung mga pinagtritripan ng mga langgam sa loob kasi malambot. Tsaka hindi ko rin alam kung bakit nila pinagtritripan yung speaker, yung cone ng speaker. Kinakain nila. So, dapat maalis natin to. Maalis natin yung mga insekto sa loob. Yan, so medyo marumi na rin. Pero okay pa naman. Sabutable pa naman itong ganitong sitwasyon. Ayan. So may mga alikabok. Yan. May mga alikabok na. So first, remove muna natin yung battery para safe. Tapos alisin natin yung board. Tsaka yan. So ito yung speaker. So may mga alikabok na. So sinimula na nilang ngat-ngatin yung Yan simulan ng ngat-ngatin yung speaker. So pag tumagal, masisira na to. Yung tunog ng speaker nito pangit na. Hindi ko pa na-check yung tunog ng speaker pero possible may sira na yung speaker nito. So ang laptop is ginagamit sa school. Mga reports sa school. Yan. Tanggalin natin yung battery. Observe ko lang ito is pangit yung pagkaano ng niya, yung keyboard niya So parang yung keyboard niya is napuwersa na i-fold sa ganung position. Hindi ko rin alam pero sa tingin ko nabuksan na rin to. Lenovo na sira na yung warranty sticker niya. Hindi ko rin alam kung nabuksan na. So maraming alikabok. Expected naman to kung medyo matagal, may katagalan na yung unit. Kasi nagagamit din Yan, remove na natin itong mga naka-attach sa kanya. Tapos ang gagawin natin is i-blower. Or mas maganda kung maalis mo yung board tapos tingnan mo yung sa kabilang side. Kasi baka may mga namamahay na rin na doon. Mga alien. So dapat talaga matingnan So ang gagawin natin is i-remove na lang natin yung board na buo. Gagawin natin dito is general cleaning na lang talaga kasi medyo marami na ring alikabok. Yan. So remove natin yung yung wifi antenna kasi lilinisan natin yung fan. Yan. Yan tingnan nyo. So
Parang nabuo na yung mga alikabok sa loob. Parang naging ano na foam or bulak. Pag ito bumara, tapos wala nang hangin na nagpapalamig sa kanyang heatsink, ito. Diyan na yung panahon na masisira yung or mag-overheat na yung CPU mo. Pag nag-overheat yung CPU mo, sira talaga yan. Kasi yung mga bola niya sa board, magsisilitawan yan pag mainit na. Mag-overheat. So kung maglilinis kayo ng board, careful lang na walang mag-short or ano ba. Kasi pag may nag-short dyan sa board, baka ano, pagbalik nyo ng mga parts at saka pag power on nyo, hindi na siya mag-power. So, careful lang, alis mo na sa static. Or kung mas maganda, ipagawa nyo sa ano, yung mga professional talaga na technician. Kasi pag nagloko yung board, mahihirapan kayo, mapapalaki pa yung gastos. Tsaka ingatan nyo rin na ano, walang flex na masisira kasi pag ganito, may mga ano to eh. Kakaiba din yung design ng flex parang dinisign na ano, pag magkamali ka. So malinis naman dito sa kabila kasi protected naman siya, may nakalagay na ano, insulator. Pero mas maganda pa rin na malinis naman, wala namang may sign na ano, parang natapunan ng ano, tubig or ano, dumaan dito sa may ano, or sa pandikit ito. Hindi ko rin alam. Pero possible. So, linisan natin. Yan. Dapat malinis. Yung speaker, no? Masira talaga yung speaker yung dito sa may ano, right side. Ewan ko lang kung maganda pa ba yung tunog nito. Pero sa tingin ko, damage na yung cone. So, babalik natin. Yan. So, iangat natin yung keyboard. Yan. Tapos, yan. Yung heatsink. Yan. So, lagyan natin ng thermal paste. Ayan. Decent amount lang para ano, medyo hindi siya magkalat. Stupid. Balik natin yung heatsink.
yung screw, yung pagpihit, hindi gaano ka diin. Kasi pag ganito, mataas yung screwdriver mo, possible mapunit yung board. Kasi pag mas mataas ang screw, mas din, yung leverage mas mataas. Kaya dapat pag pagpihit ka, sakto lang. Hindi ganun ka para hindi masira yung screw, hindi masira yung board. Tama lang. So, linisan natin yung fan na yan. Grabe, no? Yan. Kita nyo yan. Pag matagal na yung laptop nyo, kabahan na kayo. Yan. Sigurado. Ito mga ito 2023 or 2022 something na model. Balik natin yung Wi-Fi antenna. So mabilisan lang to guys, no, kasi cleaning lang naman yung gagawin. Yan. So balik natin yung Wi-Fi card. Yan. So huwag nyo kalimutan ilagay yung antena kasi mawawalan yan ng signal. Yan. So insert lang. Balik natin yung keyboard. Yun. Medyo may pagka-awkward din yung pagkalagay na kasi yung keyboard isa na parang napuwersa.
Okay, yung isa. Yan. Tapos, balik natin yung speaker. Tapos, i-test natin. Test natin kung may short. Ground, positive line. Where are you? Wala namang short, no? Ayan na. So, yung positive line, walang short. Tapos, ibalik natin yung battery. Tapos ibalik natin yung SSD. Igisa natin kasi medyo marumi. Yan. So, i-test na natin yung unit, no? Ayan, no? Yan. So, nag-power on ulit. So, yung speaker, medyo, ano na talaga siya, no? Yung speaker niya, meron na talagang problem. Pero usable pa naman. Yan. So, i-chat na natin si client na okay na. So, nalinisan na natin to. Naglagay na rin tayo ng bagong thermal paste. So, kung may laptop kayo na may ganitong problem, dalhin nyo dito sa shop para ma-repair. Cellphone, printer, projector, tablet, laptop, gumagawa po kami. So, i-chat nyo lang kami sa page. Dalhin nyo rito yung mga sirang gadgets or laptop para ma-repair. Thank you.